69 na ako nang mangyari ang araw na tuluyan akong nagising sa pinakamasakit na katotohanan, na ang anak na pinalaki ko ng buong puso, ang batang inaruga ko mula pagkasanggol, ay siya palang mismong nagnais na mawala ako sa mundong ito. Pero noong oras na iyon, wala pa akong ideya. Ang alam ko lang, may dumating na maliit na kahon sa pintuan ng aking bahay sa San Pedro, Laguna at nakasulat dito, "Para sa pinakamahal na ina," mula kay Roberto. Sa unang beses matapos ang ilang buwang pananahimik ng anak ko, naangtig ako. Isang kahon ng mamahaling tsokolate, yung tipong hindi ko kayang bilhin kahit noon pang nagtatrabaho ako bilang tindera sa palengke. Gintong detalye ang dekorasyon, nakaribon pa. Ang ganda, ang bango, at ang sulat kamay ng anak kong si Roberto ay malinaw na malinaw. Hindi naman ako madalas maregaluhan mula nung nag-asawa siya kay Melissa. Totoo, mula nung dumating ang babaeng iyon, unti-unting lumalayo si Roberto. Umaalpas, lumalamig, tumitigas ang puso. Parang laging may bulong sa tenga niya na ako'y pabigat, maramot, pakialamera. Mga salitang alam kong galing kay Melissa, hindi sa anak ko. Pero nang makita ko ang kahon, umasa akong baka may nagbago. Baka naaalala niya ang birthday ko. Baka may pagtingin pa pala. Kaya imbes kainin ko ang tsokolate, naisip kong ibigay ito kina Melissa at sa mga apo ko. Isip ko, mas matutuwa sila, mas kailangan nila ng pangpasaya. Agad akong nagbihis at nagpunta sa bahay nila. Ilang kanto lang ang layo. Si Melissa ang nagbukas ng pinto. Nakangiti, pero malamig, gaya ng dati. Inabot ko ang kahon. Regalo ni Roberto sa akin, pero gusto kong i-share sa inyo. Sandaling may kumislap sa mga mata niya. Hindi tuwa. Para siyang nabigla, natakot, nalito. Pero agad din niyang tinakpan ng pilit ng ngiti. Ay wow, ang thoughtful naman ni Roberto. Sige, matutuwa ang mga bata. Ni hindi man lang ako pinasok, gaya ng nakasanayan. Umuwi akong may konting lungkot, pero may konting saya rin. Iniisip ko, baka sakaling maayos namin ni Melissa ang relasyon namin. Kinabukasan, maagang tumunog ang telepono. Si Roberto. Nang tanungin niya kung kinain ko raw ba ang tsokolate, masaya kong sinabi, "Hindi anak, ibinigay ko kina Melissa at sa mga bata." Tapos, katahimikan. Mahaba. Mabigat. Parang may nahulog na bato sa kabilang linya. At doon nagsimula ang bangungot. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Roberto sa telepono, isang sigaw na hindi ko pa rin naririnig kahit noon siya nagbibinata pa. Para bang may apoy sa lalamunan niya, halong takot at galit. Napitlag ako. Hindi ko maintindihan. "Anak, ano bang problema? Akala ko matutuwa ka. Alam mo namang mahilig sa matatamis ang mga bata." Nanginginig kong sagot. Pero hindi siya nakinig. "Hindi mo sinabing lahat binigay mo? Kahit isang piraso hindi mo tinikman? Sigurado ka? Wala kang kinain? Wala kahit ano?" Ang bilis ng tanong niya. Sunod-sunod, parang may hinahabol. Doon ako kinabahan. Bakit ganun ang pagkapraning niya kung tsokolate lang naman iyon? "Roberto," paulit-ulit kong wika, "wala akong kinain." Sa kabilang linya, narinig ko siyang huminga ng malalim, hindi ginhawa ang tunog, kundi matinding pagkataranta. Tapos bigla niyang sinigaw, "Hindi pwede! Hindi dapat sila ang kumain! Hindi dapat sila masama rito!" Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Nakaupo lang ako sa lumang upuan sa sala. Ramdam ko ang malamig na pawis sa noo ko. Anong ibig sabihin yan? "Anak, bakit hindi sila dapat masama? Ano ba talaga ang nangyayari?" Pero imbes sumagot, bigla niyang ibinaba ang telepono. Naiwan akong natulala, hawak pa rin ang cellphone na nanginginib sa kamay ko. Hindi yun normal. Hindi yun reaksyon ng anak na nag-aalalang baka lang hindi ako natuwa sa regalo niya. May iba. May mas malala. At sa dibdib ko, unti-unting lumalakas ang tibok ng puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot.
Mga ilang oras pa lang ang lumipas nang makatanggap ako ng tawag mula kay Melissa. Pagkadinig ko sa boses niya, agad kong alam na may mali. Hindi siya yung matapang, palaban, sarcastic na Melissa na nakagisnan ko. Ang narinig ko ay isang ina na halos mawasak ang boses sa pag-aalala. "Ma!" Halos pabulhon niyang sabi. "Nasa ospital kami. Sina Jerome at Lani. Sumakit ang tiyan nila. Nagsusuka. At, at matapos nilang kumain ng tsokolate. Para akong tinamaan ng kidlat. Hindi ko na makontrol ang nanginginig kong tinig. Melissa, anong sabi ng doktor? Ano raw ang kinain nila? Ligtas ba sila? Hindi pa namin alam. Pero ang amoy ng tsokolate, parang may kakaiba." At doon ko naramdaman ang unti-unting paglutang ng bituka ko, tila may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Ang regalong ipinagmamalaki ko pagabi, yun pala ang nagdala sa mga apo ko sa ospital. At habang hawak ko pa rin ang telepono, isang nakakakilabot na tanong ang unti-unting nabubuo sa isip ko. Kung hindi sila ang dapat maapektuhan, sino? Pagkababa ko ng tawag kay Melissa, para akong napako sa kinatatayuan ko. Ang mga kamay ko'y nanlamig, at ang boses niya na halos maiyak ay paulit-ulit na tumutunog sa tenga ko. Sumakit ang tiyan nila, nagsusuka, pagkatapos kumain ng tsokolate. Hindi iyon simpleng pagsama ng pakiramdam. Hindi iyon karaniwang naumay sa tamis. Ang tono ni Melissa ay tono ng isang inan desperadang humihingi ng tulong. Agad akong nagbihis para pumunta sa ospital. Pero sa bawat paghakbang ko, may bumabalik-balik na tanong sa isip ko. Bakit ganun ang reaksyon ni Roberto kanina? Anong kinatatakutan niya? Bakit siya sumigaw na parang may malaking maling nangyari? Pagdating ko sa ospital sa Binyan, sinalubong ako ni Melissa sa pasilyo. Pamumugto ang mata niya, magulo ang buhok, halatang ilang oras nang hindi nakakahinga ng maayos. "Nasa loob sila," sabi niya habang nanginginig ang kamay. "Nag-aantay pa kami lang resulta." Dahan-dahan akong lumapit sa salamin ng pinto. Nakita ko sina Jerome at Lani, nakahiga, nakadextrose, maputla, umiiyak. Para akong pinagbagsakan ng mundo. "Lord," bulong ko, "mga apo ko." Yun naakap ko si Melissa. Ngayon ko lang siya naramdamang totoo. Wala na ang yabang, wala na ang pangmamaliit, puro takot, lungkot at pagkawasak na lang ang nakita ko. "Melissa," mahinahon kong tanong kahit nanginginig ang boses ko. "Ilang piraso ang kinain nila?" "3, 4, mahina ng tugon. "Bago ko maamoy yung kahon, tapos amoy chemical. Parang pintura. Parang hindi dapat kinakain." Hindi ako nakasagot. Tumigas ang panga ko. Maya-maya'y lumabas ang doktor. "Mrs. Reyes?" tanong niya kay Melissa. Tumayo kami pareho. Ang lakas ng tibok ng puso ko, parang gusto nang tumalon palabas. May nakita kaming bagay sa initial tests. Kailangan pa ng confirmatory labs, pero mataas ang suspicion namin. "Anong ibig sabihin ninyo, Doc?" Halos hindi makalabas ang salita sa bibig ko. Huminga siya ng malalim. "Mukhang may arsenic sa kinain nila." Arsenic? Sa isang iglap, nalamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano ko tumayo. Hindi ko alam kung paano ko nagawang hindi mahulog sa sahig. Arsenic? Hindi iyon aksidente. Hindi iyon bulok na pagkain. Hindi iyon maling timpla. Sinadya iyon. At kung sinadya, hindi para sa mga bata iyon. Biglang bumalik sa isip ko ang boses ni Roberto. Hindi sila dapat masama rito. At noon ko lang tuluyang naintindihan. Ang tsokolate ay para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko naitawid ang sarili ko paupo sa lumang silya sa pasilyo ng ospital.
Pakiramdam ko umiikot ang buong paligid. Parang may malakas na ingay mahumahampas sa tenga ko kahit wala namang tunog. Isang salita lang ang paulit-ulit sa utak ko. Arsenic. Hindi ito maling akala. Hindi ito simpleng pagkalason sa expired na pagkain. Ito ay lason na ginamit noon pang panahon ng Kastila para pumatay ng tahimik. At inilagay iyon sa tsokolateng ipinadala sa akin ng anak ko. Parang sumiklab ang tahimikin sa dibdib ko. Hindi ako makaiyak, hindi makasigaw. Boses lang ni Melissa ang narinig ko, mahina at nanginginig. Ma, Doc said stable na sila for now, pero kailangan pa ng 24 hours para sigurado. Tumanggi lang ako pero ang isip ko'y nasa isang tao. Si Roberto. Bakit anak? Anong nagawa ko? Habang nakatingin ako sa sahig, napansin ko ang cellphone ko na bahagyang nakausili sa bulsa. Kinuha ko iyon at doon ko nakita ang ilang missed calls mula kay Roberto. 5, sunod-sunod. Parang desperado. Nang tumawag siya ulit, wala na akong lakas pero sinagot ko. Nak, Ma, sigaw niya halos pabulong pero puno ng pagkakasira. Nasaan ka? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Ma, kailangan nating mag-usap. Please, wag mo akong isumbong sa kahit sino. Ang mga salitang iyon, wag mo akong isumbong, ay parang pugon sa dibdib ko. Doon ko napatunayan ang kinatatautan ko. Roberto, marahan kong sagot kahit naramdaman kong nanginginig ang boses ko. Nasa ospital ako. Nandito ako kina Jerome at Lani. Naghalong ungal at higbi ang narinig ko mula sa kanya. Ma, hindi ko sila sinadya. Hindi sila ang dapat. Alam ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang maging makalma. Ako ang target, hindi ba? Tahimik. Mahaba. Mabigat. At sa gitna ng tahimikan, narinig ko siyang huminga ng basag. Ma, patawad. Hindi ko naman kaya. Akala ko. Pero bago pa man niya masabi ang kasunod, narinig ko ang tunog ng pinto sa kabilang inya. May bumulong na hindi ko kilala at biglang natigil ang tawag. Naiwan akong nanlalambot hawak ang teleponong parang nagbabaga sa palad ko. Kung sino man ang nandyan sa tabi niya, hindi ko alam kung kaaway, kakampi, o kasabwat, pero isang bagay ang malinaw. Hindi ko na pwedeng ipagwalang bahala ang nangyayaring ito. Pagkaputol ng tawag, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sino yung boses sa background? Bakit bigla siyang natigil? At bakit parang may humahabol sa kanya? Lalong lumalim ang kaba ko, pero kailangan kong manatiling matatag para sa mga apo ko at para sa sarili ko. Habang naglalakad ako pabalik sa silid ni na Jerome at Lani, napansin ko ang 2 pulis na nakikipag-usap kay Melissa. Nakita niya ako at magilis niyang itinago ang mga luha. Ma, gusto nilang makuha yung kahon ng tsokolate. May kailangan daw silang i-check. Parang tinusok ang dibdib ko. Nasaan ang kahon? Tanong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Titins ka, sagot ni Melissa. Nasa bahay, hindi ko pa natatapon. Tumanggo ang mga pulis. Kailangan namin ng sample. Posibleng may hazardous chemicals. Mas mabuti nang ma-examine natin. Hindi ko alam kung paano ko naitago ang panginginig ng kamay ko. Kung kukunin nila ang kahon, lalabas ang katotohanan. At kapag lumabas ang katotohanan, kasamang malalantad si Roberto. Ma, okay ka lang? Tanong ni Melissa. Hindi ko agad masagot. Gusto kong sabihin ang totoo, na baka ang anak niya mismo ang dahilan kung bakit nakahiga ang mga bata sa ospital. Pero paano? Paano sasabihin iyon sa isang ina na halos mabaliw na sa pag-aalala? Huminga muna ako ng malalim. Sasamahan ko kayo mamaya sa bahay. Pero for now, bantayan muna natin ang mga bata. Tumanggo siya, pero halata kong may tanong pa sa isip niya. Hindi ko masisi. Mula nang dumating ang kahon, puro misteryo na ang buhay namin.
Maya-maya lumabas ang doktor at kinausap kami. Good news, sabi niya. Nagre-response sila sa treatment. Stable ang vitals. Kailangan lang bantayan. Doon lang ako nakahinga ng kaunti. Hindi pa tapos ang panganib, pero buhay sila. Habang nakaupo ako sa tabi ng mga apo ko, tinititigan ko ang payat na braso ni Jerome at ang mahinang paghinga ni Lani. Ang dalawang batang walang kinalaman sa kasalanan ng sino man. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko ine-expect. Hindi galit, hindi hiya, hindi pagtatanggi, kundi isang matinding paninindigan. Kung totoo ang hinala ko, kung ang anak ko ay naligaw ng landas, kung may nagtulak sa kanya, kung may nanhimasok sa buhay namin, hindi ako tatalikod, hindi ako magtatago, at hindi ako papayag na ulitin nila ang ginawa nila sa mga apo ko, kahit buhay ko pa ang kapalit. Kinahapunan, nang bahagyang nakatulog sina Jerome at Lani, si Melissa ay umupo sa tabi ko. Tahimik kaming pareho, hindi dahil wala kaming gustong sabihin, kundi dahil pareho kaming natatakot sa sagot na pwedeng lumabas. Ma, may napapansin ka ba kay Roberto nitong mga huli? I mean, kakaiba? Tahimik? Parang may problema? Parang tinusok ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat bang magsabi o dapat bang itago. Ayaw kong gumuhit sa puso niya ang idea na ang asawa niya mismo ang pinanggalingan ng panganib na sumira sa mga anak nila. Pero paano? Paano sasabihin iyon sa isang ina na halos mabaliw na sa pag-aalala? Huminga muna ako ng malalim. Napapansin ko, oo. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi naman siya nagkukwentuhan. Saglit siyang tumingin sa akin, tapos yumuko. Ma, may utang si Roberto. Anong utang? Hindi ko alam ang detalye, pero minsan may tumatawag, laging galit, laging naghahanap ng bayad. Sinabi ko kay Roberto na humingi ng tulong sa atin pero lagi niyang sinasabing ayaw niyang madamay tayo. Mas lalo tayong nadamay ngayon. Bulbul ko. Tumanggo siyang mahanan. Natatakot ako, ma, kasi yung mga tawag, hindi normal, hindi utang sa bangko, hindi utang na pangnegosyo. Parang kanino? Tanong ko. Hindi siya sumagot pero sapat ang tingin niya. Parang taong masama, parang taong malupit, parang taong kayang gumawa ng kahit ano, kasama na ang paglalason. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang nurse para mag-check ng vital signs ng mga bata. Sa bawat beep ng monitor, lumalalim ang bigat sa dibdib ko. Hindi man alam ko ang lahat ng detalye, pero unti-unti kong nakikita ang kabuuan. May mga taong may hawak kay Roberto. May mga taong kayang manakit. At may mga taong siguro'y nag-utos na alisin ako. Paglabas ng nurse, muling nagsalita si Melissa, halos bulhong ngunit puno ng panginginig. Ma, may natagpuan ako kahapon sa kwarto namin. Envelope, may sulat na natigil siya. Kinumyom ang kamay. Anong laman? Tanong ko, ramdam ko ang kaba habang yumalapit ako sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag niya at inilabas ang isang gusot na envelope. Ma, huwag kang sanang mabibigla, pero eto yata ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang lahat. At inagot niya sa akin ng envelope, ang simula ng mas madilim pang katotohanan. Dahan-dahan kong binuksan ang gusot na sobre na iniabot ni Melissa. Mabigat ito sa kamay, parang may laman na hindi pera pero mas mahalaga o mas mapanganib. Nang mabuksan ko, unang sumalubong sa akin ay amoy lumang papel, tapos ilang nakatuping resibo, at sa pinakailalim, isang maliit na papel na parang minadaling isinulat. Nakasulat doon ang isang pangalang hindi ko kilala, Homa de la Torre. At sa ilalim nito, 480,000 pesos due this month. At ang pinakakaakila-kilabot, isang maikling pangungusap na umatake sa sikmura ko. Kung hindi mo mababayaran, may mawawala sa iyo. Napakapit ako sa dibdib ko. Melissa, kailan mo to nakita?
Kahapon, ma, sagot niya. Lua ang nakatingin sa sahig. Akala ko utang sa negosyo, pero nang mabasa ko yung huling sentence, natakot ako. Hindi ko alam kung sino yung Joma. Hindi ko alam kung anong pinasok ni Roberto. Joma de la Torre. Sa ingay ng buhong Laguna, hindi ko man siya personal na kilala pero alam ko na ang apelidong yon. Taong kinatatakutan. Isang pangalang madalas mabanggit ng mga taong may kinalaman sa sugal, patubong imposibleng bayaran, at mga lalaking hindi mo gugustuhing makabangga. Hindi ko na napigilang huminga ng malalim, halos pabulong. Roberto? Anak, anong ginawa mo? Tahimik siya pero ramdam ko ang panginginig ng balikat niya. Maya-maya'y nagpatuloy siya. Ma, may isang beses na umuwi si Roberto nang may pasa sa mukha. Sinabi niyang nadulas siya sa trabaho, pero hindi ako naniwala. May tawag pa siyang tinanggap noon at sabi ng lalaki, huling paalala mo na to. Parang binibiyak ang puso ko sa bawat salitang lumalabas. Habang nakaupo ako roon, hawak ang sobre na parang may apoy, unti-unti kong naiintindihan kung bakit naging ganoon ang kilos ni Roberto. Ang bigat ng kanyang dinadala, ang takot niya, ang desperasyong sumisingit sa pagitan ng mga araw niya. Pero kahit ganoon, bakit niya ako isinama sa problema niya? Bakit ako ang piniling mawala kapalit ng utang niya? O baka hindi niya gusto. Baka may pumilit. Baka may nag-utos. Baka may nagbabantang mas malala pa. At tulad ng biglang pagsabog ng kidlat, may pumasok sa isip ko, isang tanong na mas masama pa kaysa sa lahat. Kung kaya nilang lasunin ako, bakit bigla nilang pinatunog ang tawag kanina? Sino ang huminto kay Roberto? Sino ang nasa tabi niya? Habang hawak ko ang sobre, ramdam kong mas malalim pa ang hukay na papasukin ko. At sa unang pagkakataon, natakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak kong posibleng ginagamit o kinukontrol ng mas masahol pang kamay. Habang hawak ko ang sobre, paulit-ulit kong binabasa ang pangalan, Joma de la Torre. Ang bawat letra ay parang karayom na tumutusok sa utak ko. Hindi ako kriminal, hindi ako sangkot sa ganung buhay, pero alam ko ang reputasyon ng mga taong tulad niya. Sa barangay namin sa San Pedro, palihimik na kinuwekwento ng mga kapitbahay ang mga taong biglang nawawala matapos hindi makabayad. At ngayon, ang pangalan niya, nasa kamay ko mismo. Umupo ako ng tuluyan. Melissa, kailangan nating hanapin si Roberto. Tumanggo siya pero halata ang kaba. Ma, paano kung mas lalo tayong mapahamak? Kung may bantang ganyan, baka sinusundan na rin tayo. Totoo ang sinabi niya, pero mas totoo ang pangangailangan naming malaman ang buong katotohanan. Hindi tayo pwedeng umasa sa hula. At higit sa lahat, hindi ko pwedeng hayaan na unti-unting lamunin ng takot ang pamilya namin. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message mula sa numerong hindi nakasave. Huwag na kayong makialam. Huli na. Para akong napaso. Ipinakita ko sa Melissa. Nanlaki ang mga mata niya. Ma, sino yan? Kanino galing? Huwag kang maingay. Bulong ko. Pero ang tibok ng puso ko ay parang rumaragasa. Sino ang nagpadala? Paano nila nakuha ang numero ko? At paano nila nalaman na nagbubukat-buklat kami ng mga bagay na dapat ay hindi namin tinitignan? Maya-maya'y luhapit ang doktor. Pwede na pong makita ng mas malapit ang mga bata. Stable sila. Naglakad kami papasok pero hindi ko maalis ang tingin ko sa text na yon. Yun ang patunay. May mata na nakatitingin sa amin. May taong ayaw na maghukay kami. May taong nagmamadaling tigilan namin ang paghahanap dahil malapit na siguro kami sa totoo. Nang makita ko sina Jerome at Lani, para akong pinipilas. Ang dalawang inosenteng bata, nakahiga at mahina dahil sa isang kahon na para dapat sa akin. Hinawakan ko ang mga kamay nila. Pasensya na mga ago, hindi ko alam.
Pero bago pa ako tuluyang lamunin ng guilt, narinig kong may humakbang sa likod namin. Lumigon ako, isang nurse, pero may kakaiba. Hindi siya yung nurse na nag-aasikaso kanina. Mrs. Reyes po? Tanong niya. May naghahanap po sa inyo sa lobby. Lalaki. Lalaki? Tanong ni Melissa. Sino raw? Umiling ang nurse. Hindi po nagpakilala. Pero sabi niya urgent daw at hintayin niya kayo. Napatingin ako kay Melissa. Ramdam kong sabay kaming kinabahan. At doon ko naramdaman ang malamig na kilabot sa batok ko. Sino ang naghahanap sa akin? At para saan? Parang biglang lumamig ang hangin sa ospital nang marinig ko ang sinabi ng nurse. May naghahanap po sa inyo. Lalaki. Hindi ko alam kung bakit pero isang iglap lang, sumikip ang dibdib ko. Hindi ito normal na pagkakataon. Hindi ito tipong kapitbahay o kamag-anak na biglang dumating. Ang timing, sobrang sakto. Sobrang kahina-hinala. Tumingin ako kay Melissa. Kita ko sa mukha niya ang takot na pilit niyang tinatago. Ma, sa tingin mo? Umiling ako, pero hindi dahil sigurado ako, kundi dahil hindi ko kayang tanggapin ang iniisip naming pareho. Bago ako lumabas, nilapitan ko muna sina Jerome at Lani. Hinaplos ko ang buhok nila, dahan-dahan, para hindi sila magising. Nandito lang si Lola. Bulong ko, maski naninginig ang labi ko. Hindi ko kayo pababayaan. Paglabas namin sa hallway, pumantay ang lakad namin ni Melissa. Tahimik. Sinusuyod ko ang paligid, tinitignan ng bawat taong dumadaan. Lahat nagmukhang banta, lahat parang posibleng kalaban. Pagdating namin sa lobby, ang unang pumalo sa akin ay ang katahimikan. Walang masyadong tao, walang pila, walang ingay. At sa gitna ng malawak na espasyo, may isang lalaking nakatalikod, nakaupo, nakahoodie, at tila nagtatago sa anino. Ma, bulong ni Melissa. Siya kaya yun? Bago pa ako nakalapit, tumayo ang lalaki. Mabagal, dahan-dahan, para bang alam niyang panagmamasdan namin siya. Nang humarap siya, hindi ko siya kilala. Pero agad kong alam na hindi siya dapat basta kausapin. Matangkad, matigas ang panga, malamig ang tingin, na parang hindi sanay ngumiti. Naglakad siya papalapit. Iisa lang ang iniwan niyang espasyo sa pagitan namin, sapat para maramdaman ko ang bigat ng presensya niya. Mrs. Lourdes Reyes? Tanong niya. Tumanggo ako kahit gusto ko nang umatras. Iniabot niya ang isang maliit na papel. Manipis, minadaling isinulat, at may marka ng mantsa sa sulok, parang basa. Bago ko pa mabuksan, nagsalita siya muli. Hindi ko dapat kayong lapitan, pero ayoko nang madamay pa ang mga bata. Hindi sila ang target. Napatingin ako kay Melissa na ngayon ay halos mapahawak sa braso ko. Sino ka? Tanong ko, lakas loob kong pinalalakas ang boses ko kahit nanginginig ako sa loob. Tumingin siya sa paligid. Sinigurong walang makakarinig. Tapos bumulong. Kasama ako sa mga taong humahawak kay Roberto. Huminto ang puso ko. At bago ko pa mabuksan ang bibig ko para sumagot, idinugtong niyang pinakamalaking pasabog ng araw na yon. Kung hindi kayo gagalaw ngayong gabi, hindi niyo na siya makikita bukas. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig, ang bawat salita ng lalaki ay parang kutsilyong dahan-dahang sinasaksak ang baga ako. Kung hindi kayo gagalaw ngayong gabi, hindi niyo na siya makikita bukas. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko maproseso kung paano ko hahatiin ang sarili ko. Galit, takot, pangungutya at sakit, lahat sabay-sabay na nag-aapoy sa loob ko. Anong ibig mong sabihin? Halos hindi lumalabas ang boses ko. Hindi siya sumagot agad.
Tumingin muna siya sa paligid at nang masigurong walang ibang nakikinig, sa kanya sinabi, "May atraso si Roberto na hindi niya nabayaran. Malaki. At hindi niya kayang takbuhan ang pinasok niya. Nakikiusap agong dalhin niyo tong papel na to bago mag-alas 12. Kung hindi, may mawawala sa inyo." Napalunok ako. Kapag ginawa namin yan, may mapapahamak pa ulit. Tumingin siya sa akin at sa unang beses, nakita ko sa mata niya ang kakaibang aura. Hindi galit, hindi yabang, kundi guilty na awa. Ayaw ko sanang masama kayo, pero hindi ako ang may desisyon. Ako lang ang nag-aabot. Hinawakan ko ang kamay ni Melissa nang maramdaman kong nanginginig siya. Para kaming dalawang ibon na pinatayo sa gitna ng kalsada habang papalapit ang truck. Paano namin malalaman na hindi mo kami iniintrampa? Tanong ko, pinipilit kong maging matatag. Kung gusto ko kayong saktan. Sagot niya, hindi ko na sana kayo sinabihan. Matagal na sanang tapos. At gaya ng pagpasok niya, bigla niyang nilingon at umalis. Hindi tumakbo. Hindi nagmamadali. Naglakad lang. Parang sanay sa dilim. Parang parte ng anino. Naiwan kaming dalawa ni Melissa sa gitna ng lobby, parehong nanginginig pero parehong hindi pwedeng sumigaw. Nang makabalik kami sa kwarto ng mga bata, hindi na kami nagsalita agad. Parehong nagtatago ng kaba, pero parehong alam ang nasa isip ng isa't isa. May kailangan kaming harapin ngayong gabi. At wala kaming kasiguransahan kung makakauwi pa kami pagkatapos. Pag-upo ko sa tabi ng kama ni Jerome, mahigpit kong hinawakan ng maliit niyang kamay. Isang napakalinaw na pangako ang bumuo sa dibdib ko. Mas malinaw pa sa takot na bumabalot sa buong katawan ko. Kung kailangan kong harapin ng mga taong yon, kung kailangan kong sumuong sa panganib, kung kailangan kong tumatig sa pagitan nila at ng anak ko, gagawin ko. Dahil kahit gaano kasakit, kahit gaano kabulok ang katotohanang natutuklasan ko, si Roberto pa rin ang anak ko. At hindi ko siya hahayaang na mawala nang hindi ko ipinaglalaban. Gabi na nang makauwi kami ni Melissa mula sa ospital. Tahimik ang buong barangay. Pero sa loob ng dibdib ko, parang may nagmamartilyo. Ang bawat hakbang namin sa madilim na kalsada ay parang nag-uukit ng takot sa kaluluwa ko. Hindi ko alam kung may makabantay, kung may sumusunod, o kung bawat poste ng ilaw ay may matang nakasilip. Pagdating namin sa bahay ko, agad kong isinara ang pinto at inilak. Nakaupo kami sa sala. Aning ilaw ng maliit kong abajur ang nagbibigay ng liwanag. Hawak ko pa rin ang papel na iniabot ng lalaking nagpakilalang kasama sa humahawak kay Roberto. Sa gitna nito ay may address, isang lumang bodega sa gilid ng highway sa Pasita, San Pedro. Walang iba pang detalye, walang oras, walang pangalan, walang utos. Pero alam namin kung ano ang ibig sabihin. Puntahan namin, ngayong gabi, bago mag-alas 12. Ma, bulong ni Melissa, halos nagmamakaawa. Sigurado ka bang kailangan nating pumunta? Baka trap ito, baka lalo tayong madamay. Tinitigan ko siya. Kita ko sa mukha niya ang takot, pero higit doon, isang misis na desperadong mailigtas ang asawa niya kahit hindi niya alam kung ano na ang totoo. Melissa, sagot ko, kahit hindi ako sigurado, mas hindi ko kayang manatili dito habang posibleng may nangyayari sa anak ko. Nagpahid siya ng luha at tumanggo. Sasamahan kita. Kahit mas lalo akong natakot sa sinabi niya, hindi ko na siya pinigilan. Sa gitna ng kaguluhan, pamilya pa rin kami. At ngayon, wala kaming ibang kakampi kundi ang isa't isa. Habang naglalakad kami papunta sa tricycle terminal, hindi ako mapakali. May mga sasakyang dumadaan. Bawat isa ay pinaghihinalaan ko. May mga aninong gumagalaw sa kanto. May humahampas na malamig na hangin. Pagdating namin sa terminal, walang tricycle na handang pumunta sa lugar na yon. Ay, ma'am, sarado na po yung banda roon, sabi ng isang driver. Delikado po sa gabi. May mga tambay, may mga gulo. Hindi ko na hinayaang tapusin niya. Kailangan naming puntahan.
Sagot ko may puwersa ng desperasyon. Nagtinginan ng mga driver. Tahimik, para bang alam nilang anong klaseng lugar ang pupuntahan namin. Hanggang sa may isang driver na tumingin sa akin ng diretsyo. Parang kilala niya ang bigat ng sitwasyon kahit hindi ko sinasabi. Sige po, pero ihatid ko lang kayo hanggang kanto. Hindi ko kaya sa mismong bodega. At doon ko napagtanto ang totoo. Hindi lang tayong natatakot. Maging ang mga taga rito ayaw lumapit sa lugar na iyon. At sa bawat minutong napapalapit ang 12:00, mas lalo kong nararamdaman na may mas malalim pang katotohanan ang naghihintay sa bodega. Isang katotohanan na maaaring baguhin ang buong buhay namin. Habang umaandar ang tricycle papunta sa kanto ng Pasita, parang lumiliit ang mundo ko. Ang mga ilaw sa poste ay tila nagiging mas madalang, ang hangin mas malamig, at ang katahimikan ay mas nakakabingi. Hindi sumasalubong sa amin ang karaniwang ingay ng gabi. Walang nagiinuman, walang batang naglalaro, wala ni isa. Parang inanod ng dilim ang buong paligid. Nang huminto ang tricycle, bahagya pang lumingon sa amin ng driver. Hanggang dito na lang to talaga. Ingat kayo. At mabilis siyang umalis. Parang bang ayaw pang lumingon ng pangalawang beses. Tiningnan ko si Melesa. Puno ng kaba ang mga mata niya, pero ramdam kong pinipilit niyang maging matapang. Ma, sigurado ka ba? Huminga ako. Kailangan nating malaman ang totoo. Naglakad kami papunta sa direksyon na nasa papel. Habang napapalapit kami, mas lumilinaw ang hugis ng lumang bodega. Malaking gusil, kalawangin ng pinto, basag ang ilang bintana, at may isang ilaw na parang paawat na kumikislap. Ang kabuuan nito ay parang esenang hindi dapat puntahan ng matinong tao sa 10 oras ng gabi. Pero wala kaming choice. Pagdating sa mismong pinto ng bodega, narinig namin ang mahinang pag-uungol. Hindi sigaw, hindi iyak, parang boses ng taong mahina at pagod. Ma, may tao sa loob! Bulong ni Melesa. Dinikit ko ang tenga ko sa pinto. May mabibigat na yabag sa loob. May pag-usapan na hindi namin maintindihan. At doon sa gitna ng malalalim na tunog, narinig ko ang isang tinig na halos bumulusok sa puso ko. Ma! Malabo, mahina, ubo-ubo, pero kilala ko. Anak ko, si Roberto. Kumirot ang puso ko at halos mayak ako. Gusto kong sunggaban ng pinto, gusto kong sumigaw ng tulong pero alam kong hindi pwede. Hindi ito gera ng lakas, gera ito ng utak, timing at katatagan. Melesa, bulong ko, huwag kang lalayo. Pinisil niya ang kamay ko. Ma, paano natin siyang maililigtas? Hindi ko alam, pero alam kong may isang sagot. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Sa di kalayuan, may maliit na siwang sa gilid ng pader. Nilapitan namin iyon, dahan-dahan. At nang sumilip kami, para akong nanigas sa nakita ko. Si Roberto, nakaluhod, nakatali ang kamay, duguan ng labi. At sa harap niya, 3 lalaking nakamaskara, may hawak na baril. At doon ko nalaman, hindi lang utang ang habol nila, may iba silang gustong makuha at posibleng ako yon. Hindi ko maramdaman ang sarili kong paghinga nang makita ko si Roberto sa ganoong kalagayan. Ang anak kong pinakain ko, inaruga ko, tinururan ko maglakad. Ngayon ay nakaluhod sa malamig na semento. Parang hayop na hinuli. Nakayuko siya, hirap huminga, nanginginig. Para akong tinamaan ng libong karayom sa dibdib. Si Melisa ay napahawak sa bibig niya. Pinipigilang mapasigaw. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. Diyos ko, Roberto! Kailangan nating mag-isip. Pabulong kong sabi. Kahit nanginginig ang boses ko, hindi po pwedeng basta sumugod. Hindi po pwedeng magpadalos-dalos. Paano kung bigla silang mag-warning shot? Paano kung may isa pang nakatago? Sa loob ng bodega, narinig namin ang isa sa mga maskaradong lalaki. Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo sinasabi kung nasan ang pera. Wala akong hawak. Hirap na sagot ni Roberto.
Pinagsampal siya ng isa sa mga lalaking armado. Bumagsak ang ulo niya sa sahig. Napakapit ako sa pader. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ng sarili kung hindi sumugod. Umiling si Melissa. Luhaan. Ma, bakit hindi niya sinabi sa akin to? Bakit siya nag-iisa? Dahil ayaw niya tayong madamay. Sagot ko. Namamaos na ang boses ko. Kaya siya nagpadala ng tsokolate. Doon natigilan si Melissa. Ma, ibitul sabihin. Oo, pinatarget nila ako. Ang mawawala sa sulat, ako ang tinutukoy nila. Nanginig ang tuhod niya. Diyos ko! Habang nakasilip kami, may isa pang lalaki ang nagsalita. Kung hindi mo kayang bayaran, tumaas ang baril. Tinutok kay Roberto. Isang tao na lang ang pamilya mo ang kailangan namin. Parang huminto ang mundo ko. Parang nawala ang hangin sa paligid. Hindi ko alam kung anong lakas ang pumasok sa akin pero bigla akong umatras mula sa siwang. Hindi ko na kayang pakinggan pa. Hindi ko kayang makita na sa bawat segundo, buhay ng anak ko ang nakataya. Melissa, mahinang sabi, kung hindi tayo kikilos, mamamatay ang anak mo. Ma, anong gagawin natin? Nanginginig siyang tanong. Tumingala ako sa madilim na langit, huminga ng malalim, at isang desisyon ang nabuo, isang desisyon na alam kong maaaring ikamatay ko. Papasok tayo. Sabi ko, diretso, matatag, puno ng apoy ang loob. Pero hindi para lumaban, para iligtas siya. Mas lumalim pa ang gabi. At ang bodega ay parang bibig ng halimaw na handang lamunin ng sinuman. Pero wala na akong pakialam. Kung buhay ng anak ko ang kapalit, handa akong pumasok kahit sa hukay. Ma, paano tayo papasok? Bulong ni Melissa, nanginginig. Halos hindi makatayo sa takot. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi tayo gagamit ng lakas. Hindi tayo mga away. Hindi tayo lulusot. Tapos paano? Papakita tayo. Napatulala siya. Ma, delikado yun. Mas delikado kung wala tayong gagawin. Huminga siya ng malalim. At kahit takot na takot, tumanog siyang muli. Isang bagay ang narealize ko sa gabing iyon. Si Melissa na akala ko'y wala akong pagmamahal, ay katulad ko rin. Lumalaban para sa pamilya. Lumapit kami sa harapan ng malaking pinto ng bodega. Bawat hakbang ay parang may nakatusok na kutsilyo sa likod ko. Naririnig namin ang pag-uubo ni Roberto, ang halos hindi na makagalaw niyang paghinga. Pagdating namin sa mismong pinto, kumatok ako. Hindi mahina, kundi sapat para marinig nila. 3 segundo, 5 segundo, 10. Tapos biglang may sumigaw mula sa loob. Sino yan? Linakasan ko ang loob ko. Ako si Lourdes. Ina ni Roberto. Ako ang hinahanap niyo. Tumitig si Melissa sa akin. Gulat, takot, magmamakaawa. Pero tumayo ako ng tuwid. Narinig namin ang mabilis na kaluskos, mga yapag na papalapit. At bigla na lang bumukas ang pinto. Ilang mga lalaking nakamaskara ang lumibas, hawak ang armas. Kahit nanginginig ang tuhod ko, hindi ako umatras. Anong ginagawa niyo dito? Galit nilang tanong. Tumingin ako diretso sa mata ng pinakamatangkad. Kukunin niyo ako, di ba? Ako naman talaga ang gusto niyo. Kaya ako na ang lumapit. Tila nagulat sila. Nagkatinginan. Hindi nila ine-expect na may lola na haharap ng diretsahan sa kanila. Kung ako ang kailangan niyo para bayaran ng atraso ng anak ko, huminga ako ng malalim. Ako ang kukunin niyo. Basta pakawalan ninyo siya. Tahimik, matagal, mabigat. Hanggang sa may tumawa. Dilim na mabangis. Matapang ka, Lola. At doon lang na-realize ko, hindi sila nagugulat dahil matapang ako. Nagugulat sila dahil inaabangan na pala nila ako. Dinala nila kami sa loob at sa bawat hakbang ay parang nararamdaman ko ang bigat ng mga matang nakatutok sa akin.
Ang bodega ay puno ng kahon, lumang makina, mga aninong hindi mo malaman kung tao ba o kagamitan. Ang amoy ng langis at kalawang ay halos masuka ako. At doon, sa gitna ng malamig na sahig, nakita ko si Roberto ng buong buo. Nakaluhod, nakatali ang mga kamay, nanginginig, nangingitim ang mata at nangingilo ang labi. Para akong sinaksak sa puso. Mahinang sabi niya nang makita ako. Bakit ka pumunta? Bakit ka sumunod? Lumuhod ako sa harap niya kahit pinipigilan ako ng isang lalaking bantay. Anak, hindi kita pababayaan. Napapikit siya. May luha sa gilid ng mata. Ma, tumakas na kayo. Huwag kayong... Isang malakas na tadyak mula sa lalaki ang tumigi sa salita niya. Tama na yung drama. Hinawakan ko ang kamay ni Roberto kahit nakatali ito. Andito na ako. Wala ka nang iisipin. Lumapit ang pinaka-leader. Isang lalaking may nangingitim na tattoo sa braso at malamig ang tingin. Kaya nga namin kayo pinakuha dahil hindi nakabayad ang anak mo. Kinuyom ko ang kamao ko. Wala siyang perang ganyan. Alam ko. Hindi naman kami naghahanap ng pera ngayon. Sagot niya. Mapanlait ang tono. May sinabi ka kanina. Handa kang pumalit sa anak mo. Tumingin ako sa kanila. Kung ako ang kailangan nyo, kunin nyo ako. Basta pakawalan nyo siya. Nagtingin na ng mga lalaki. May halong tuwa at libog sa kapangyarihan ng mga mata nila. Pwede, sabi ng leader. Pero may kondisyon. Napatigil ako. Anong kondisyon? Dahan-dahan siyang lumapit at inilapit ang mukha niya sa akin. Naamoy ko ang sigarilyo at alak sa hininga niya. Gusto naming malaman kung nasa ng envelope. Napakurap ako. Anong envelope? Ngumiti siya. Huwag kang magpanggap. Yung ipinadalang sulat sa anak mo, yung dokumentong kinuha niya. Tumibok ng malakas ang puso ko. Envelope. Ang envelope. Yun pala ang totoong hinahanap nila. Hindi kami. Hindi pera. Kundi isang dokumentong mas mahalaga pa sa buhay namin. At hawak iyon ngayon ng taong hindi nila inaasahan. Si Melissa. Parang binuhusan ako ng yelo sa sinabi ng leader. Ang envelope. Hindi ko alam kung anong nilalaman noon pero sapat itong maging dahilan para dukutin ng anak ko, lasunin ako at takutin ang pamilya namin. Napatingin ako kay Melissa. Nakabuntot siya sa likod ko. Pilit nagtatago ng takot. Hindi nila alam. Hawak niya ang envelope. Nasaan? Ulit ng leader. Mas mababa na ang tono. Mas mapanganib. Huminga ako ng dahan-dahan, pinipigilang sumabog ang kaba. Kahit hanapin niyo buong bahay ko, wala kayong makukuha. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Tila nainis ang lalaki. Lola, huwag mo kaming linuloko. Pinuntahan na namin ang bahay mo. Nanlaki ang mata ko. Pinuntahan nila ang bahay ko? Kailan? Kanina bang nasa ospital kami? Naramdaman ko ang panginginig ng balikat ni Melissa sa likuran ko. Hinawakan ko ang kamay niya ng palihim. Kung wala sa bahay mo, sabi ng leader, ibig sabihin nasa isang tao pa lang, si Roberto. Itinaas niya ang baril, tinutok sa sentido ng anak ko. Last chance, Lola. Nasaan ang envelope? Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako makahinga. Si Melissa ay tila mawawasak na. Nanlulumunang nakikinig si Roberto. Hindi ko pwedeng ibunyag na nasa kanya ang envelope. Hindi ko pwedeng hayaan na kunin nila iyon. Hindi ko pwedeng ilagay sa panganib ang mga apo ko ulit. Pero hindi ko rin pwedeng hayaan na barilin nila si Roberto sa mismong harap ko. Kung papatayin niyo siya, mahinang guntatagan, hinding-hindi niyo makukuha ang envelope. Dahil kung ako ang tumago niyan, ako lang ang makakapagsabi kung nasaan. Napatingin ng leader sa akin at unti-unting lumitaw ang ngisi niya. Ayan, yan ang sagot na kailangan ko. Naglakad siyang papalapit sa akin, mabagal, tinutokso ang takot ko. So alam mo nga, lumunok ako.
Kung ako ang kailangan nyo, kunin nyo ako. Huwag na siya. Tahimik ang buong bodega. Walang kumilos, walang huminga. At sa lalim ng katahimikang iyon, ang isang putok ang pumutok. Isang putok na nag-echo sa dingding. Isang putok na tumama sa simento. Malapit sa paa ko. Mali ang sagot mo, Lola. Kailangan naming malaman ngayon na. At doon ko naramdaman, wala na kaming oras. Nagtilian ang tenga ko sa lakas ng putok na dumapli sa sahig. Ramdam ko ang alikabok na tumama sa paa ko. Isang patunay na hindi sila nagbibiro. Si Melissa ay napahawak sa dibdib niya, halos mawalan ng mahalay. Si Roberto naman, sa kabila ng sugat at pasa, ay nagsisigaw. "Huwag niyo silang galawin! Ako na lang! Ako na lang!" Pero walang nakikinig. Hindi iyon lugar ng awa. Hindi iyon lugar ng makataong pag-uusap. Binunot ng lider ang isa pang baril at itinapat sa akin. "Tatlo ang choices mo, Lola," sabi niya. "Isa, ibigay mo ang envelope. 2, sabihin mo kung sino ang may hawak. 3, may mamatay sa pamilya mo ngayong gabi." Kumirot ang puso ko ng malala. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. Pero hindi ako pwedeng matinag. Hindi ako pwedeng bumigay. Dahan-dahan akong humakbang palapit kay Roberto. "Anak," bulong ko, kahit umiiyak na ako. "Hawakan mo lang ko, hindi ka nag-iisa." Umiling siya luhaan. "Ma, umalis ka na? Sige na." Pero bago pa man ako makasagot, biglang may boses na sumigaw mula sa gilid. Isang lalaki, pamilyar ang pindig, may itim na sombrero. Ang lalaking nakita namin kanina sa ospital. Ang nagsabi na, kung hindi kayo gagalong ngayong gabi, hindi nyo na siya makikita bukas. Lumabas siya mula sa anino at tumutok ng baril sa lider. "Tigil na yan," madiin niyang sabi. "Hindi yan ang usapan." Nagkatinginan ng mga maskaradong lalaki. "Bakit ka nakikialam?" tanong ng lider. "Ako ang nag-deliver ng babae. Ako ang nag-abiso. Hindi kasama sa deal ang barilin sila ngayon." Napapikit ako. Hindi siya kakampi namin. Pero hindi rin pala siya sang-ayon sa gusto ng lider. "Dapat clean," sabi ng lalaki. "Kinuha niyo ang anak bilang leverage, hindi para pumatay ng walang utos." "Wala nang clean-clean," sagot ng lider. "Nabuking na sina, kailangan matapos na." Itinaas niyang baril. Diretsyong tinutok kay Melissa. Kung hindi magsasalita ang lola, asawa niya ang mauuna. "No!" sigaw ni Roberto. Halos pumutok ang boses niya. At sa isang iglap, tumakbo ako. Hinampas ko ang braso ng lider gamit ang lahat ng lakas na natitira sa akin. Nagkamali siya ng pag-ikot at dahil doon, naitulak ko si Melissa palayo. Isa pang putok ang pumutok. At sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ako ba ang tinamaan o ang anak ko o si Melissa. Ang tanging alam ko lang, nanginig ang buong bodega at nagsimula ng gumuho ang mundo namin. Ang putok ay parang grenadang sumabog sa loob ng bodega. Tumama sa dingding ang alikabok at sabay-sabay kaming panigaw. Hindi ko alam kung saan galing ang tama. Ang tenga ko'y parang nawala ng pandinig sa lakas ng ingay. Paglingon ko, nakita kong si Melissa ang nakakapit sa balikat niya, nanginginig, pero hindi siya ang tinamaan. Si Roberto naman ay bumagsak sa gilid, pero hindi rin siya ang tinamaan. At doon ko nakita ang katotohanan. Yung lalaking tumulong sa amin, ang undercover na kasamahan nila, ang siyang tinamaan. Tumama ang bala sa tagiliran niya at bumagsak siya habang hawak ang pagkakabunot ng baril. "Umalis na kayo!" sigaw niya, "kahit duguan! Bilisan niyo!" Nagkagulo ang mga lalaki. Ang leader ay nagalit, sumidaw ng traidor at itinuro ang baril sa nakahandusay nilang kasamahan. Doon ko na tinawag si Melissa. "Tulungan mo ako!" Hinila ko siya papunta kay Roberto. Kahit nanginginig, pinigilan namin ang tali. Inabot ko ang isang matigas na piraso ng kahoy mula sa sahig at ginamit iyon para mapigtal ang buhol. "Ma," bulong ni Roberto, umiiyak na. "Di ko kayo dapat isinama rito. Patawad. Hindi ngayon ang oras para mag-sorry.
Sagot ko, halos hiniingal. Babangon ka! Ngayon na! Sa gitna ng gulo, narinig namin ang 2 putok. Sumunod ang sigawan. Naglalaban ang lider at ang lalaking sumubok tumulong sa amin. Hindi ko alam kung sino ang mananalo, pero alam ko, ito na ang pagkakataon namin makalabas. Melissa, hawakan mo siya. Utos ko habang iniakbay ko ang braso ni Roberto sa balikat ko. Naglakad kami, madulas ang sahig dahil sa langis at dugo. Pumikit ako sandali, huminga, at sinabing, "Lakad, wag liliko, wag titingin." Habang papalapit kami sa pinto, may isang maskaradong lalaki ang humarang. Itinaas niya ang baril. Napahawak ako kay Roberto. Napapikit si Melissa. At bago pa man pumutok, may isa pang putok na nauna. Bumagsak ang lalaking humarang at mula sa likod niya, nakita kong nakatayo ang lalaking tumulong sa amin. Duguan, halos wala ng lakas, pero buhay at lumalaban. "Umalis na! Ngayon na!" Sigaw niya bago tuluyang bumagsak sa sahig. At hindi na kami luminon. Tumakbo kami palabas ng bodega na parang takas sa impyerno. Paglabas namin ng bodega, ang malamig na hangin ay pakangsampal na nagpabalik ng ulirat ko. Ang dilim ng kalsada ay nakakatakot, pero mas nakakatakot ang mga lalaking naiwan doon. "Kailangan nating makalayo," sabi ko. Hinihila si Melissa at sinusuportahan si Roberto na halos mawalan ng lakas. Di ko kaya," bulong ni Roberto, nanginginig. "Kakayanin mo," sagot ko ng mariin, kahit ako mismo ay halos mahulog sa pagod at takot. "Hindi kita dinala rito para bumigay." Naglakad kami palayo, pero hindi pa kami nakakasampung hakbang nang marinig namin ang malakas na boses mula sa loob ng bodega. "Hanapin sila!" Napasigaw si Melissa. "Ma, kailangan na nating tumakbo." Tumakbo kami sa pinakamabilis na kaya ng katawan naming pagod at sugatan. Tumawid kami sa bakanteng lote, dumaan sa likod ng lumang warehouse at nagtago sa likod ng mga tambak na kahoy. Habang nakaupo kami roon, hingal na hingal, narinig namin ang mga yabag ng mga lalaking humahabol. Malalakas, malaalab sa galit at papalapit. Tinakpan ko ang bibig ni Melissa para hindi siya mapasigaw. Hawak ko ang ulo ni Roberto, pinapahawakan ko siya sa dibdib ko. Tahimik lang, bulong ko. Isang grupo ng asong gala ang tumahol sa dikalayuan. At sa isang iglap, lumiko ang mga lalaking humahabol papunta sa kabilang direksyon. Yon ang nagligtas sa amin. Nang tuluyan ng lumayo ang mga yabag, dumapa kami sa lupa, parehong nanginginig pero buhay. "Ma!" Humigbi si Melissa. "Akala ko matatapos na tayo." Hawak pa natin ang isa't isa at may hawak tayong mas mahalaga. Tumingin siya sa akin at dahan-dahan niyang inilabas mula sa loob ng damit niya ang envelope. Ang mismong hinahanap ng mga lalaking iyon. "Tama ka, Ma," halos pabulong niyang sabi. "Ito ang dahilan ng lahat ng to pero hindi nila makukuha." Hinawakan ko ang envelope at doon ko naramdaman ang bigat nito. Hindi ito ordinaryong papel. Hindi ito simpleng utang. At sa gabing iyon, habang nagtatago kami sa dilim, isa lang ang naintindihan ko. Kung anong man ang laman ng envelope na ito, mas makapangyarihan, mas mapanganib at mas malaki pa sa utang ng anak ko. At kailangan naming malaman bago sila ang makakaalam. Nang makalayo kami ng sapat, nagtago muna kami sa likod ng lumang puno ng akasya sa pinakatagong bahagi ng bakanteng lote. Si Roberto ay halos hindi na makatayo. Si Melissa ay nanginginig pero pilit lumalaban. At ako, hawag ko ang envelope na parang nagliliyab sa palad ko. "Ma," mahina at punit ang boses ni Roberto. Huwag niyo nang buksan yan, delikado." Tiningnan ko ang anak ko. Sa sugat niya, sa takot niya, sa katotohanang muntik ko nang mawalan ng 2 apo dahil sa envelope na ito. "Anak," sagot ko, "wala nang mas delikado pa kesa sa hindi natin alam." Kumapit siya sa braso ko, humihikbi. "Ma,
Pinasok ko to dahil akala ko mabilis na pera. Pinapirmahan nila ako sa kung ano-ano. Hindi ko alam na ganito kalala. Tinawaran ko ang mukha niya. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo ngayon. Kailangan ko ang katotohanan. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, binuksan ko ang envelope. Dahan-dahan, parang may ahas na maaaring tumalon. Sa loob ay hindi pera, hindi kontrata, hindi utang, kundi mga dokumentong may mga pangalan, pirma, resibo at larawan. Mga larawan ng lalaki, si Joma de la Torre, kasama ang mga pulis na kinikilalang malinis. May mga resibong tumutukay sa bayad para sa proteksyon. May listahan ng mga taong nagbabayad linggo-linggo. Mga negosyanteng takot, mga pamilyang pinipilit magbigay, at mga taong nawawala tapos hindi makabayad. At sa huling pahina, nakita ko ang pangalan ni Roberto, kasama ng amount na utang niya. At sa tabi nito, may nakalagay na default, use the mother. Parang may humawak sa puso ko at pinisil ito ng malakas. Hindi ko mapaniwalaan. Hindi ko matanggap. Pinalanan nila ang lahat. Kasama ang regalo, kasama ang lason, kasama ang pagkidnap kay Roberto. At lalong kasama ang balak nila sa akin. Ma, naninginik na sabi ni Melissa. Kaya nila tayo hinahanap dahil hawak natin ang patunay. Patunay na hindi lang sila kriminal, kahit mga pulis kasabwat nila. Tiningnan ko ang envelope, tapos sa anak ko, tapos sa dilim ng kalsada na parang nagbabadya ng susunod na panganib. Hindi na tayo ligtas, bulong ko. Hindi dito, hindi ngayon. Humawak ako sa kamay nila. Pero may isang bagay silang hindi alam. Tumingala ako, pinisil ang envelope na kapag sinubukan mong saktan ng isang pamilya, lalo na ang isang ina, hindi siya titigil hanggat hindi niya nababaliktad ang mundo. Tumayo ako, kahit nanginginig. At simula bukas, tayo ang hahabulin sa kanila.